Ano ang gagawin ninyo kung sa isang pagkakataong basang-basa na kayo sa pawis at kailangang-kailangan ng maligo, ang tanging pagpipilian ninyo ay isang sauna na para sa lalaki at babae? Marahil ay tila isang eksaheradong sitwasyon ito. Ngunit may mga bansa kung saan ito ay pang-araw-araw na eksena. Oo, ang Norway. Doon, isang kultura na itinuturing na normal para sa mga lalaki at babae na magkasamang mag-enjoy sa sauna nang walang saplot maliban sa isang tuwalya at kung minsan ay wala pa. Ang bida sa ating kuwento ngayon ay isang babaeng Norwegian na, sa pagsubok na malampasan ang kawalan ng direksyon matapos magretiro sa militar, ay hinarap ang isang mapanganib na pag-akyat ng bundok. Doon, hindi niya inaasahang makikilala ang isang lalaking Pilipino. Matapos ang kanilang pag-akyat, dinala niya ang lalaki sa isang sauna. Ngunit nang makita niya itong nahihiyang tinatakpan ang katawan gamit ang mga kamay, tila naaliw siya at sa isang mapaglarong kilos, marahan niyang pinalo ang puwit nito. Subalit ang problema ay sumunod kaagad pagkatapos noon. Sa sandaling makita niya ang hitsura ng lalaking Pilipino na lumingon dahil sa gulat, siya naman ang nawalan ng salita. Ano nga ba ang nangyari sa sandaling iyon? Magandang araw. Ako ay isang taong kung minsan ay hindi alam kung saan ako patungo. Ganito na palagi ang buhay ko. Matapos ang 4 na taon ng serbisyo sa Special Forces ng Norway at pagretiro, para akong isang barkong naanod sa laot. Ang pangalan ko ay Freya. Sa mata ng iba, marahil ako ay isang malakas at matapang na babae. Ngunit sa pagtanggal ko ng uniforme, isa lamang akong ordinaryong taong naliligaw. Bumalik ako sa universidad. Nagtrabaho sa isang ordinaryong kumpanya. Pumasok din ako sa ilang relasyon. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, palaging mayroong isang malaking puwang. Sa Norway, ang relasyon sa pagitan ng mga lalaki at babae ay napakalaya at simple. At marahil iyon mismo ang naging problema. Isang araw, pagod na sa paghahanap ng pag-ibig, bigla akong naisip, ano ba talaga ang gusto ko? Upang mahanap ang sagot, ang lugar na pinili ko ay ang Trolltunga. Ang Trolltunga ay isa sa pinakakilalang mapanganib at mahirap na akyating bundok sa Norway. Ang pag-akyat at pagbaba ay tumatagal ng mahigit 10 oras. Ngunit sinasabi na, ang tanawin mula sa tuktok ay sapat na upang pawiin ang lahat ng pagod at sakit. Dahil sa aking pagsasanay sa Special Forces, may tiwala ako sa aking pisikal na lakas. Ngunit sa araw na iyon, pabago-bago ang panahon at ang bundok ay higit na mapanganib kaysa sa aking inaasahan. Maaga akong umalis, ngunit pagdating ko pa lang sa kalagitnaan ng daan, hingal na ako. Ang aking mga binti ay parang may pabigat na tingga at ang bigat ng aking backpack ay bumaon sa aking mga balikat. Sandali akong umupo sa isang malaking bato upang magpahinga. At noon ko siya nakita, isang lalaki ang dumaan sa aking harapan. Isa siyang Asyano at nag-iisa. Nang magtama ang aming mga mata, bahagya siyang tumango at ngumiti. Isang simpleng sandali lamang iyon. Ngunit kung babalikan ko ngayon, doon nagsimula ang lahat. Matapos ang halos 1 oras pang pag-akyat, biglang bumuhos ang ulan. Ambon lamang sa simula, ngunit di nagtagal ay naging malakas na ito. Nagmamadali kong kinuha ang aking kapote, ngunit basang-basa na ang aking buhok. Ang daanan sa pagitan ng mga bato ay lalong naging madulas, kaya't mas maingat na ako sa bawat hakbang. Noon muling nagpakita ang lalaking Asyano na nauna sa akin. Sumisilong siya sa ilalim ng isang malaking bato. Mukhang mas mabuting maghintay muna tayo rito hanggang sa humina ang ulan. Delikado kung aakyat tayo ngayon, sabi niya sa Ingles. Medyo may kakaibang punto ang kanyang pagsasalita. Ngunit malinaw ko siyang naiintindihan. Hello? Ako si Freya. Salamat. Sagot ko, Mateo. Galing akong Pilipinas. Maikli niyang pagpapakilala. Sa una, mayroong awkward na katahimikan sa pagitan namin. Siya ay tahimik at matipid magsalita, kaya inakala kong marahil ay hindi siya gaanong magaling sa Ingles. Ngunit habang patuloy ang pag-ulan, natural na nagsimula ang aming pag-uusap. Bakit ka umakyat sa Trolltunga? Tanong ko. Nag-isip siya sandali bago sumagot.
Gusto kong ayusin ang mga iniisip ko. Nagulat ako. Ang kanyang Ingles ay mas matatas kaysa sa aking inaasahan. Tahimik lang talaga siyang tao. Mukha siyang nasa kalagitnaan ng kanyang 30s at sinabi niyang mag-isa siyang naglalakbay sa Norway. Sa mga salitang iyon, nagsimula akong magkuwento tungkol sa aking sarili. Ikinuwento ko ang aking mga karanasan sa Special Forces, ang aking mga pinagdaanan matapos magretiro, at ang dahilan kung bakit ako umakyat sa bundok na ito upang hanapin ang kahulugan ng buhay. Hindi niya ako pinutol kahit minsan. Tahimik siyang nakikinig sa bawat salita ko, malalim ang paghinga. Ang mga dati kong nakarelasyon ay kadalasang sila ang laging nagsasalita, kaya't ang kanyang paraan ng pakikinig ay bago at nakakabilib para sa akin. Nang tumila ang ulan, sabay kaming nagsimulang maglakad patungo sa tuktok. Mahirap pa rin ang daan, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, mas gumaan ang pakiramdam kapag may kasama. Minsan, nauuna siya upang ituro ang mga mapanganib na bahagi, o kaya'y inaabutan ako ng kamay upang tulungan akong umakyat sa mga matatarik na lugar. Bilang isang dating miyembro ng Special Forces, medyo awkward sa una na ako ang tinutulungan, ngunit hindi nagtagal ay naging natural na sa akin ang kanyang pag-aalala. Pagdating namin sa tuktok, lahat ng pagod ay biglang naglaho. Ang tanawin sa aming harapan ay hindi kayang ilarawan ng mga salita. Ang mga hanay ng bundok na tila humahalik sa asul na kalangitan, ang malalim at mahiwagang lambak, at ang karagatan sa malayong abot tanaw. Sandali kaming walang imik. Pinagmamasdan lamang ang kagandahan. Ang ganda. Sa wakas ay binasag ni Mateo ang katahimikan. Oo, sobra. Sa mga lugar na tulad nito, parang nagiging napakaliit ng lahat ng problema sa buhay, sagot ko. Tumango siya. Minsan, kapag nasa ibaba ka, iniisip mong hindi mo kayang akyatin o parang walang katapusan ang daan. Pero kapag narating mo na ang tuktok at tinanaw mo ang ibaba, doon mo lang nauunawaan ang lahat. Lubos akong nakaugnay sa kanyang sinabi. Sa tuktok, pinagsaluhan namin ang aming baon na pagkain at nagpatuloy sa aming kuwentuhan. Ikinuwento niya ang kanyang buhay sa Pilipinas, ang stress sa trabaho, at ang dahilan kung bakit siya nagpasya na maglakbay upang hanapin ang nawawalang direksyon sa kanyang buhay. Nag-usap din kami tungkol sa kung mayroon bang mandatory military service para sa mga lalaki sa kanyang bansa, ngunit hindi siya nagbigay ng maraming detalye tungkol dito. Maikli lamang ang oras na magkasama kami sa tuktok, ngunit ang malalim na pag-uusap na iyon ay agad na nagpalapit sa amin. Pakiramdam ko ay kasama ko ang isang matagal ng kaibigan. Ang mga kuwentuhang aming pinagsaluhan habang tinatanaw ang mundo sa ibaba ay may lalim na hindi mo mararanasan sa pang-araw-araw na buhay. Hindi nagtagal, nagsimula na kaming bumaba. Mas mapanganib ang pagbaba kaysa sa pag-akyat. Ang mga batong basa ng ulan ay madulas at mahirap humanap ng matatapakang ligtas. Maingat kami sa bawat hakbang. Ngunit bigla, nadulas ako. Sa isang iglap, nawalan ako ng balanse at muntik nang gumulong pababa sa dalisdis. Kahit nagaling ako sa Special Forces, sa sandaling iyon ay napuno ako ng takot. Sa isang kisap mata, mabilis na kumilos si Mateo. Walang pag-aalintana sa sariling kaligtasan, buong katawan siyang dumagan sa akin upang pigilan ang aking paggulong. Ang lakas ng kanyang mga kamay ay nakakagulat. Sa isang iglap, hinila niya ako patungo sa isang ligtas na lugar. Dahil sa pagtama sa bato, napunit ang kanyang pantalon at dumudugo ang kanyang tuhod. Ngunit hindi siya nagpakita ng anumang sakit. Ako pa ang kanyang inalala. Okay ka lang? Tanong niya. Oo, salamat sa'yo. Maraming salamat. Pero nasugatan ka. Nanginginig kong sabi. Tiningnan niya ang kanyang sugat at sinabing, wala ito. Ayos lang ako. Marahil dahil sa pride ko bilang dating Special Forces. Tila masyado akong nagmamagaling at nawala sa focus. Nagulat ako sa sarili ko na ako pa ang nailigtas sa isang kritikal na sitwasyon, ang mabilis niyang reaksyon, ang kanyang lakas, at ang kanyang pagwawalang bahala sa sariling sugat. Naramdaman kong
Hindi lang siya isang ordinaryong empleyado. Ang kanyang katawan ay kumilos na parang sanay, at napanatili niya ang kahinahunan kahit sa delikadong sitwasyon. Sa sandaling iyon, nakita ko ang tunay na pagkalalaki ni Mateo. Nagsimula akong magkaroon ng matinding interes sa kanya. Nang ligtas kaming makababa, nagkatinginan kami at nagtawanan. Basang-basa kami sa pawis at nananakit ang mga kalamnan. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, magaan ang aming pakiramdam. Mayroon kaming pakiramdam ng tagumpay dahil sa pag-akyat sa Trolltunga. Ngunit ang mas malaking kagalakan ay nagmula sa oras na kasama ko si Mateo. Ano ang plano mo pagkatapos nito? Diretso ka na ba sa hotel? Tanong ko. Oo. Kailangan kong maligo at magpahinga. Sagot niya. Sa mga salitang iyon, isang ideya ang biglang pumasok sa isip ko. May alam akong magandang sauna malapit dito. Pinakamasarap mag-sauna pagkatapos umakyat ng bundok. Gusto mong sumama? Biglang nanigas ang ekspresyon ni Mateo. Sandali siyang natigilan at pagkatapos ay maingat na nagtanong, sauna? Oo. Sikat din ang sauna sa Norway. Madalas din kayong gumamit niyan sa Pilipinas, di ba? Sobrang epektibo para sa pananakit ng kalamnan. Buong tiwala kong sabi. Nang makita kong unti-unting namumula ang kanyang mukha, doon ko lang naramdaman na mayroong mali. Cultural difference siguro, naisip ko. Sa Norway, natural lang na magkasama ang lalaki at babae sa sauna, ngunit narinig kong hindi ganoon sa ibang bansa. Dahil ba sa kultura ng Norway? Dito kasi, normal lang na magkasama ang mga lalaki at babae. Hindi ako big deal sa akin, paliwanag ko. Sa mga salitang iyon, lalo pang namula ang mukha ni Mateo. Kinamot niya ang kanyang ulo at sumagot, ganoon ba? Sa Pilipinas? Hindi ganoon. Sayang naman. Pero promise, sobrang sarap doon, sabi ko na may halong panghihinayang. Umiling si Mateo at mariing tumanggi. Pasensya na, pero pass muna ako. Sa kabila ng kanyang matigas na pagtanggi, hindi ako sumuko. Ang pagsauna pagkatapos umakyat ng bundok ay isang mahalagang bahagi ng kultura ng Norway at gusto ko talagang ibahagi sa kanya ang karanasang ito. Naisip ko rin na bilang isang turista, mahalagang maranasan niya ang lokal na kultura. Mateo, sayang talaga. Isa itong must-try experience. Kung napunta ka na rin lang sa Norway, kailangan mong subukan to. Muli kong pag-udyok, tila nag-isip siya ng malalim. Maya-maya, lumambot ang kanyang ekspresyon. Sige na nga, hindi ko naman alam kung kailan ulit ako makakabalik dito. Good decision. Huwag mong masyadong seryosohin. Para sa aming mga Norwegian, natural lang to. Sa katunayan, mas magandang asal dito na kumilos ng natural kaysa takpan ang katawan, sabi ko nang may buong kumpiyansa. Sa huli, bumuntong hininga siya at tumango na parang sumusuko. Sige, susubukan ko. Habang papunta kami sa sauna, kitang-kita sa kanya ang kaba. Ang kanyang balisang mukha ay nakakatuwa at halos matawa ako, ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Kailangan kong igalang ang pagkakaiba ng kultura. Sabi ko sa aking sarili, pagdating namin sa sauna, natural akong pumasok sa locker room. Si Mateo, bagamat nag-aalangan, ay pumasok sa locker room ng mga lalaki. Ilang sandali pa, lumabas siyang may tuwalya sa balikat at isa pang nakapulupot sa kanyang baywang. Nang makita niya ako, agad niyang iniwas ang kanyang tingin. Marahil ay dahil nakatayo na ako roon ng natural, nang walang saplot maliban sa isang tuwalya. Lahat ba ng tao rito ganito? Mahina niyang tanong. Oo, ganap na natural. Sa totoo lang, hindi na nga kailangan ng tuwalya. Ako pa yata ang nahihiya rito. Sagot ko. Tumango siya. Ngunit hindi niya tinanggal ang kanyang tuwalya. Sa huli, pumasok kami sa sauna room nang ganoon ang ayos niya. Sa loob ng mainit at maabong silid, humanap siya ng upuan sa sulok at umupo. Umupo naman ako sa tapat niya. Bukod sa amin, may iilang tao pa sa loob. Ang mga lokal na Norwegian ay kumikilos ng natural. Ngunit si Mateo ay nakayuko lang palagi. Ramdam na ramdam ko kung gaano siya hindi komportable. Sa paglipas ng oras,
Isa-isang lumabas ang ibang mga tao. Hindi nagtagal, kaming dalawa na lang ang natira sa loob. Ang kanyang itsura ay sobrang cute para sa akin. Huwag mong iwasan ang mga mata ko, pabiro kong sabi. Nagulat siyang tumingin sa akin. Joke lang, masyado ka kasing seryoso. Dito, natural lang talaga, to kaya mag-relax ka lang. Natatawa kong sabi. Pilit siyang ngumiti. Ngunit halata pa ring naiilang siya. Sa huli, tumayo siya para lumabas. Sa sandaling iyon, dahil sa isang mapaglarong ideya, habang dumadaan siya, ay marahan kong pinalo ang kanyang puwit. Saan ka pupunta? Tanong ko. Sa sandaling iyon, gulat na lumingon si Mateo. At ako naman ay nakakita ng isang nakakagulat na tanawin. Sa kanyang kanang balikat, sa ilalim ng halos malaglag na tuwalya, ay may isang malalim at malaking peklat at sa tabi nito, mayroong isang tattoo, isang pangalan, isang petsa at isang maikling parirala. Malinaw na ito ay isang tattoo bilang pag-alala sa isang tao. Nagkatitigan kami at ang tuwalya sa kanyang baywang ay tuluyang nahulog sa sahig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at sakit. Sa isang iglap, bumigat ang atmosfera. Wala siyang sinabi. Pinulot ang tuwalya at lumabas ng sauna. Naiwan akong tulala sa aking kinatatayuan. Pakiramdam ko ay nakagawa ako ng isang napakalaking pagkakamali. Nang makita ko ang kanyang hitsura na puno ng pagkabigla at lungkot, nagmadali akong maligo, nagbihis, at lumabas. Nakita ko si Mateo na nakaupo sa isang bench sa labas ng gusali. Mateo, okay ka lang? Maingat kong tanong. Inangat niya ang kanyang mukha at tiningnan ako. Wala na ang pagkalito sa kanyang mga mata. Sa halip, napalitan ito ng malalim na kalungkutan. Oo, okay lang ako. Bigla lang kasing may mga naalala, sagot niya. Umupo ako sa tabi niya. Sandaling namayani ang katahimikan. Hindi ko alam kung ano ang dapat sabihin, kaya't nanatili lang akong nakaupo sa tabi niya. Gusto mo bang mag-dinner? Sa huli, ay ako na ang bumasag sa katahimikan. Tumango siya. Sige, humanap kami ng isang tahimik na restaurant sa malapit. Matapos umorder ng pagkain at isang baso ng alak para sa bawat isa, unti-unting nawala ang tensyon. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at maingat na nagtanong. Pasensya na kung medyo personal. Pero pwede ko bang itanong ang tungkol sa peklat at tattoo sa balikat mo? Sandaling pinaglaruan ni Mateo ang kanyang baso ng alak, tila nag-iisip. Sinabi ko sa'yo na galing ako sa militar, di ba? Dati akong miyembro ng Philippine Army. Na-deploy ako sa Marawi. Sabi niya, hindi ko maitago ang aking pagkagulat. Naramdaman kong hindi siya isang ordinaryong empleyado, ngunit hindi ko inakalang isa siyang sundalong nakipaglaban. Ang unit namin ay naatasan para sa proteksyon ng mga sibilyan at reconstruction efforts sa Marawi. Isang araw, habang nagpapatrolya kami sa isang palengke, biglang may sumabog, bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Nagsimulang gumuho ang mga gusali at ang paligid ay naging isang impyerno. Noong mga sandaling iyon, ang kasama ko? Si Rico, isang kapatid sa serbisyo, tumakbo siya papalapit sa akin at tinulak ako. Pagkatapos noon, bumagsak ang mga tipak ng semento sa lugar na kinatatayuan niya. Huminto sandali si Mateo para huminga. Malubha akong nasugatan dahil sa mga shrapnel, pero nakaligtas ako. Pero si Rico, hindi na siya nakabalik. Ang mga mata ni Mateo ay puno ng magkahalong emosyon, kalungkutan, pagsisisi, at kawalan ng magawa. Sobrang close kami. Pinakita pa namin sa isa't isa ang mga litrato ng aming pamilya at nangako kaming magkikita pagkatapos ng serbisyo. Hindi ko natupad ang pangakong iyon. Dahan-dahan kong ipinatong ang aking kamay sa kanya. Alam kong walang salitang makapagpapagaan ng kanyang loob. Ang tattoo ay para sa pag-alala sa kanya. Ipinagawa ko agad ito pagkatapos gumaling ang mga sugat ko. Pangalan ni Rico, ang petsa ng araw na iyon, at ang mga salitang palagi niyang sinasabi. Huwag kalimutan, magpatuloy. Ito ay isang panunumpa sa sarili ko
na hinding-hindi ko malilimutan ang hirap ng digmaan at ang kanyang sakripisyo pagtatapos ni Mateo. Habang nakikinig sa kanyang kuwento, naalala ko ang sarili kong buhay sa militar, ang mga sandaling naranasan ko bilang miyembro ng Norwegian Special Forces, ang mga kasamahang nawala, at ang mga di nakikitang sugat na iniwan ng lahat ng iyon. Mayroon din akong katulad na karanasan, mahina kong sabi. Tumingin sa akin si Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at pakikiramay. Noong nasa Special Forces pa ako, ang team namin ay naabutan ng isang malakas na bagyo habang nasa isang sea rescue mission. 2 sa aming mga kasama ang nawala. Nanginginig din ang aking boses. Mula noon, gabi-gabi kong nakikita ang kanilang mga mukha sa aking panaginip. Ang survivor's guilt at ang pagsisisi na hindi ko sila nailigtas ay laging nandiyan. Dahan-dahang tumango si Mateo. Kahit walang paliwanag, eksakto niyang nauunawaan ang aking nararamdaman. Survivor's guilt ang tawag dyan, di ba? Sabi niya. Oo, eksakto. Sagot ko. Nagsilbi kami sa magkaibang bansa, sa magkaibang militar. Ngunit sa sandaling iyon, pareho ang aming wika, ang wikang naiintindihan lamang ng mga taong nakaranas ng sugat na iniwan ng digmaan at pagkawala. Minsan, iniisip kong walang sino man ang makakaintindi. Sa pang-araw-araw na buhay, hindi nila mararamdaman ang ganitong pakiramdam, sabi ni Mateo. Oo. Pero ngayon, pakiramdam ko ay may nakakaintindi na sa akin, nakangiti kong sabi. At ganoon, nag-usap kami hanggang sa lumalim ang gabi nang hindi namamalayan ang oras. Nagkuwentuhan kami tungkol sa aming buhay sa militar, mga misyon na naranasan, at ang buhay pagkatapos magretiro. Kahit galing kami sa magkaibang bansa, kami ay 2 kaluluwang may parehong sugat. Nang matapos kaming kumain at pauwi na sa hotel, wala nang awkwardness sa pagitan namin. Sa halip, isang mas malalim na pag-unawa at ugnayan ang nabuo. Ang nakakailang na sandali sa sauna ay siya pa palang naging daan para mas maging malapit kami. Ano ang plano mo bukas? Tanong ko, bago kami maghiwalay. Kailangan ko nang bumalik sa Oslo. Pagkalipas ng 2 araw, uuwi na ako sa Pilipinas. Sagot niya. Sa hindi malamang dahilan, kumirot ang aking dibdib sa kanyang sinabi. Ito na ba ang katapusan? Naisip ko. Sa loob lamang ng 1 araw, nakaramdam ako ng isang espesyal na koneksyon, ngunit kailangan na naming bumalik sa aming magkaibang landas. Pwede ko bang makuha ang contact number mo? Lakas loob kong tanong. Ngumiti siya at tumango. Oo naman. Nagpalitan kami ng aming mga contact information. Habang nagpapaalam kami, may kakaiba akong pakiramdam na hindi ito ang katapusan. Baka ngayon pa lang nagsisimula ang aming ugnayan. Ganoon ang aking naramdaman. Pagbalik sa hotel at paghiga sa kama, binalikan ko ang buong araw. Ang pagkikita namin sa Trolltunga, ang nakakailang na sandali sa sauna, at ang malalim na pag-uusap. Sa maikling panahon, nag-iwan si Mateo ng malalim na marka sa aking puso. Ang kanyang mga sugat at sakit, at ang kanyang lakas na subukang lampasan ang mga ito, ay ang siyang umakit sa akin. Nang makauwi ako, bumalik ang normal na takbo ng buhay. Pumasok sa trabaho, nakipagkita sa mga kaibigan, at dumaan ang mga ordinaryong araw. Ngunit ang aking puso ay nasa ibang lugar na. Sa lalaking Pilipinong nakilala ko sa Trolltunga, si Mateo, paulit-ulit na sumasagi sa isip ko ang kanyang mukha. Sa una, palitan lang kami ng mensahe, paminsan-minsan. Dahil sa time difference, hindi madali ang pag-uusap, ngunit ang paggising sa umaga at pagbasa sa kanyang mensahe ay naging isang maliit na kagalakan sa aking araw. Unti-unting dumalas ang aming komunikasyon. At hindi nagtagal, ay nag-video call na rin kami. Ang kanyang itsura sa screen ay nanatiling tahimik at mainit. Ipinakita niya sa akin ang kanyang pang-araw-araw na buhay sa Maynila at ipinakita ko naman sa kanya ang tanawin ng Oslo. Magkaiba man ang mundong aming ginagalawan, unti-unting naglalapit ang aming mga puso. Makalipas ang 1 buwan, nagdesisyon ako. Pupunta ako sa Pilipinas. Inipon ko ang lahat ng aking bakasyon at nagplano ng 1 buwang pananatili sa Maynila.
Nang sabihin ko kay Mateo ang aking plano, nagulat siya ngunit natuwa. Ramdam ko ang pananabik sa kanyang boses. Talagang pupunta ka ng Pilipinas? Tanong niya. Oo. Interesado ako sa bansa mo. Huminto ako sandali bago idinugtong at gusto kitang makita. Nag-book ako ng flight ticket, nag-empake, at tinapos ang lahat ng kinakailangang paghahanda. Gabi bago ang aking pag-alis, hindi ako makatulog sa sobrang kaba at pananabik. Hindi ko alam kung ito ay isang simpleng biyahe lamang o isang malaking pagbabago sa aking buhay. Isa lang ang sigurado. Gusto kong makitang muli si Mateo. Matapos ang mahabang flight, dumating ako sa Naya. Paglabas ko ng arrival gate, bumungad sa akin ang napakaraming tao. At sa gitna ng lahat, may isang pamilyar na mukha. Si Mateo. Sinalubong niya ako ng isang malawak na ngiti. Freya? Welcome! Sabi niya. Nagkatinginan kami at sandaling natigilan. Mayroong kaunting awkwardness, ngunit higit pa roon ang kagalakang pumuno sa aking dibdib. Kinuha niya ang aking bagahe. At sabay kaming lumabas ng airport. Paano tayo pupunta sa Maynila? Tanong ko. Maginhawa kung sasakay tayo ng airport train. Sobrang developed ng public transportation sa Pilipinas, sagot niya. Tama siya. Ang airport train ay nakakagulat na malinis at mahusay. Dumating ito sa eksaktong oras at ang loob ay maayos. Ang mga tao ay tahimik na nakaupo o nakatingin sa kanilang mga smartphone. Maganda rin ang public transportation sa Norway, ngunit namangha ako sa laki at kaayusan nito. Pagdating sa istasyon at paglipat sa subway, naging madali rin ang lahat. May mga signboard sa Ingles saan man, kaya't kahit isang dayuhan ay madaling mahanap ang daan. Matiyaga ipinaliwanag ni Mateo ang lahat. Nakakamangha kung paanong gumagana ng maayos ang ganito kakomplikadong subway system, sabi ko. Pinapahalagahan ng mga Pilipino ang kahusayan. Lalo na sa Maynila, dahil sa dami ng tao, kailangan talagang maayos ang public transport, paliwanag niya. Nang tanungin ni Mateo kung saan ako tutuloy, isang matapang na mungkahi ang binitiwan ko. Masyadong mahal at hindi praktikal sa hotel. Pwede ba akong tumuloy sa bahay mo? Biglang namula ang mukha ni Mateo. Ang kasi, sa Pilipinas, ang pagsasama ng lalaki at babae sa isang bahay. Sa Norway, normal lang iyon. Natatakot ka ba sa akin? Natatawa kong sabi. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita kakainin. Ang kanyang hitsura, na puno ng pagkalito habang kinakamot ang ulo, ay nakakatuwa. Sa huli, bumuntong hininga si Mateo at tumango. At ganoon, isang buwan akong tumira sa bahay ni Mateo. Ang kanyang bahay ay isang apartment sa labas ng Maynila. Maliit ngunit malinis. At inihanda niya ang isang kwarto para sa akin. Ang tanawin ng Maynila sa gabi mula sa bintana ay parang mga bituing bumagsak sa lupa, napakaganda. Sa unang araw, nahirapan akong mag-adjust dahil sa jet lag, ngunit maalaga si Mateo at inasikaso niya ako. Kinabukasan, nagsimula ang aking tunay na pagtuklas sa Maynila. May pasok siya sa trabaho tuwing weekday, kaya tuwing weekend lang kami nakakalabas, ngunit kahit sa mga weekday, pagkatapos ng trabaho, dinadala niya ako upang ipakita ang iba't ibang mukha ng Maynila. Ang pinakanakagulat sa akin ay ang kaligtasan kahit gabing-gabi na, kahit lampas 11:00 ng gabi, bukas pa rin ang mga convenience store at kainan at marami pa ring tao sa kalye. Ligtas din naman sa Norway. Ngunit ang ganitong aktibidad sa gabi ay bago para sa akin. Paano naging posible ang ganitong night culture? Tanong ko isang gabi habang naglalakad kami. Maraming dahilan. Pero sa tingin ko, dahil maraming CCTV sa Pilipinas. At higit sa lahat, maraming tao. Kahit gabi. Kaya ligtas. Sagot ni Mateo. Nang pumasok kami sa isang convenience store, isa na namang sorpresa ang sumalubong sa akin. Mayroon itong self-checkout system at natural itong ginagamit ng mga tao. Nakapagtataka na gumagana ang ganitong sistema nang walang takot sa pagnanakaw. Paano naging developing country ito? Wala man lang bakas ng digmaan. Bigla kong naitanong. Ang mapayapang itsura ng Maynila ay hindi nagpapakita ng anumang tensyon. Tama ka.
pero laging may paghanda para mapanatili ang kapayapaang iyan. Halimbawa, sa South Korea, may mandatory military service ang mga lalaki, di ba? Nang sabihin niya iyon, nagtanong ako, mayroon din ba sa Pilipinas? Wala. Ang Armed Forces of the Philippines ay voluntaryo. Hindi ito sa pilitan. Pero dati rin akong naging bahagi niyan. 2 taon din, dagdag niya. Habang nakikinig sa kanyang paliwanag, lalo akong naging interesado sa bansang Pilipinas. Nakakamangha na sa gitna ng mga banta mula sa labas, nakapagtayo sila ng isang maayos at maunlad na lipunan. Ilang araw matapos ang aking pagdating, mayroong isang get-together ang mga katrabaho ni Mateo. Isang pagkakataon upang maranasan ang kultura ng inuman sa Pilipinas. Nalaman ko ang lokasyon nila at lihim na sumulpot. Bakit mo tinatago ang ganito kagandang babae? Sigaw ng kanyang mga katrabaho. Sa gitna ng mga bote ng San Miguel beer at alak, mas marami akong nalaman tungkol sa buhay ni Mateo sa trabaho. Siya ay isang pinagkakatiwalaang miyembro ng team at iginagalang siya ng kanyang mga kasamahan. Nang matapos ang inuman at pauwi na kami sakay ng taxi, tahimik na hinawakan ni Mateo ang aking kamay. Nagkatinginan kami ng walang salita. Sa sandaling iyon, isang bagay ang naging malinaw sa aking puso. Hindi ito simpleng paghanga lang. Mahal ko si Mateo. Sa paglipas ng panahon sa Pilipinas, mas lalo akong naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ni Mateo. Hinahatid ko siya sa pagpasok sa trabaho, tumutulong sa mga gawaing bahay, at kung minsan, ay nakikisalamuha sa kanyang mga katrabaho. Tila ba matagal na kaming magkasama, napaka-natural ng lahat. Isang hapon, umuwi si Mateo mula sa trabaho na pagod na pagod. Sinalubong ko siya ng isang Norwegian dish na inihanda ko. Nagulat siya at nagpasalamat. Sobrang sarap sa pakiramdam na may nag-aasikaso sa'yo, sabi niya. Masaya rin akong kasama ka. Sagot ko. Pagkatapos kumain, magkatabi kaming umupo sa sofa at nanood ng TV. Biglang nagsalita si Mateo. Freya, malapit ka nang umuwi. Ano ang plano mo pagkatapos nito? Sa tanong na iyon, tila huminto ang aking paghinga. Oo nga pala. 1 buwan lang ang bisa ko. At ang trabaho ko ay nasa Norway. Ngunit ngayon, ang ideya ng pagbalik sa buhay na wala si Mateo ay napakasakit. Hindi ko pa alam. Ayokong malayo sa'yo. Tapat kong sinabi. Hinawakan ni Mateo ng mahigpit ang aking kamay. Ayoko ring isipin na mawawala ka. Pero ang katotohanan ay magkaiba ang bansang tinitirhan natin. Makatotohanan ang kanyang sinabi. Kabilang kami sa magkaibang mundo. Magkaiba ang kultura, wika, at pamumuhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagkakaiba, mayroong isang espesyal na ugnayan sa pagitan namin. Mateo, magtatapat ako. Lakas loob kong sinabi. Mahal kita. Alam kong hindi ito dahil lang sa pananabik ng isang biyahero. Ang panahong kasama kita, ang lahat ng naranasan ko sa bansa mo, ay espesyal para sa akin. Isang malalim na emosyon ang gumuhit sa mga mata ni Mateo. Marahan niyang hinaplos ang aking mukha. Mahal din kita, Freya. Mula pa noong una tayong nagkita, naramdaman kong espesyal ka, pero hindi ko alam kung ano ang magiging kinabukasan natin. Nang gabing iyon, nag-usap kami ng matagal tungkol sa aming nararamdaman. Sa buhay sa gitna ng magkaibang kultura at sa mga posibleng hinaharap. Hindi ito isang madaling desisyon, ngunit isa lang ang sigurado. Gusto naming ipagpatuloy ang relasyong ito. Makalipas ang 2 linggo sa Pilipinas, ang awkwardness sa sauna ay nawala na. At ang pagsasabay naming maligo ay naging isang natural na bahagi ng aming araw. Ang mga oras ng pag-uusap habang kinukuskus ang likod ng isa't isa sa banyo ay lalong nagpatibay sa aming ugnayan. Ngunit habang lumalalim ang aming relasyon, mas lalong nabalisa si Mateo. Isang gabi, nakita ko siyang nag-iisip ng malalim sa balkonahe. Nang tanungin ko siya, sinabi niyang nag-aalala siya sa mga pagkakaiba sa kultura na kaakibat ng isang international marriage, ang agwat ng aming edad, at ang posibleng pagtutol ng kanyang mga magulang. Pagdating ng weekend,
Dinala ako ni Mateo sa Luneta Park. Sa malawak na parke, maraming tao ang nagbibisikleta at nagpipiknik. Naglatag din kami ng banig at kumain ng aming baon. Paano ang pamilya mo? Bigla akong naitanong. Nakatira sila sa probinsya, sa Batangas. May isa akong kuya. Sa susunod na weekend, pupunta sila rito sa Maynila. Kung okay lang sa'yo, gusto mo ba silang makilala? Maingat niyang tanong. Medyo kinabahan ako sa kanyang mungkahi. Ngunit mas nangingibabaw ang curiosity at pananabik. Oo, sige. Gusto ko silang makilala. Sagot ko. At ganoon, sa sumunod na weekend, nakilala ko ang mga magulang ni Mateo. Sa una, mahirap ang usapan dahil sa language barrier, ngunit nagsilbing interpreter si Mateo. Ang kanyang ina ay paulit-ulit na nag-aalok sa akin ng pagkain, at ang kanyang ama naman ay seryosong nakikinig sa aking mga kwento. Pagkatapos kumain, nang sandaling umalis si Mateo, hinawakan ng kanyang ina ang aking kamay. Hindi man kami nagkakaintindihan sa salita, naramdaman ko ang kanyang damdamin sa init ng kanyang palad. Sa huling araw ko sa Pilipinas, dinala ako muli ni Mateo sa tabi ng Manila Bay. Ang paglubog ng araw ay nagbibigay ng gintong kulay sa tubig. Doon, tahimik siyang nag-propose. Gusto mo bang ituloy natin ito hanggang sa dulo? Kahit malayo ang distansya? Kahit may time difference? Kahit magkaiba ang kultura? Dahil espesyal tayo? Walang pag-aalinlangan akong tumango. Oo, gawin natin. Tayong dalawa. At ganoon, nagpasya kaming pumasok sa isang long-distance relationship na may layuning magpakasal. Pareho na kaming may edad, kaya't alam naming magiging mahirap ito. Ngunit may tiwala kami sa isa't isa. Ang isang buwang ginugol ko sa Pilipinas ay ang pinaka-espesyal na panahon sa aking buhay at ngayon, ang panahong iyon ay naging isang bagong simula. Pauwi na sa airport, itinanim ko sa aking isipan ang bawat tanawin ng Maynila, ang lungsod na ito, ang bansang ito, at ang taong nakilala ko rito lahat ay malalim na nakatatak sa aking puso. Babalik ako sa Norway. Pero isang bahagi ng puso ko ang maiiwan dito. Babalik ako agad. Sabi ko, bago kami maghiwalay. Sumagot si Mateo ng isang mainit na ngiti. Hihintayin kita. Habang pasakay ng eroplano, sigurado ako. Hindi ito isang katapusan, kundi isang bagong simula. Ang aming ugnayan na nagsimula sa Trolltunga ay magpapatuloy. Pagbalik sa Norway, nagpatuloy ang aming komunikasyon ni Mateo. Bawat umaga, may mensahe mula sa kanya. At bago matulog, tinatapos namin ang araw sa isang video call. Malayo man ang aming agwat, mas lalong naglalapit ang aming mga puso. Bagamat bumalik ako sa aking normal na buhay, ang puso ko ay nanatili sa Pilipinas. Kahit nasa trabaho o kasama ang mga kaibigan, si Mateo ang laging nasa isip ko. Ang buhay sa Norway ay biglang naging banyaga sa akin. Makalipas ang 2 buwan, kumuha ng bakasyon si Mateo at binisita ako sa Norway. Nang muli ko siyang makita, para bang lahat ay bumalik sa tamang lugar. Sabay naming nilibot ang Oslo at pagkakataon ko namang ipakita sa kanya ang aking mundo. Ang ganda ng mga fjord, ang tradisyonal na pagkain ng Norway, at ang mga lugar na naging bahagi ng aking araw-araw na buhay. Maikli lamang ang 10 araw. Ngunit sa panahong iyon, lalo kaming naging sigurado sa aming desisyon. Nang oras na para maghiwalay, hinawakan ni Mateo ng mahigpit ang aking kamay at nagtanong, "Kaya mo bang mabuhay sa Pilipinas?" Walang pag-aalinlangan kong sinagot, "Oo, kung nasaan ka, doon ako pupunta." At ganoon, nag-file ako ng resignation sa aking kumpanya at inayos ang kontrata ng aking apartment. Nagulat ang aking mga kaibigan at pamilya sa aking desisyon, ngunit nang makita nila ang determinasyon sa aking mga mata, sinuportahan nila ako. Makalipas ang 1 buwan, muli akong sumakay ng eroplano papuntang Pilipinas. Ngayon, hindi bilang isang turista, kundi upang magsimula ng isang bagong buhay. Naghihintay si Mateo sa akin sa airport. Nang yakapin niya ako, lahat ng kaba at takot ay naglaho. Ngayon, tunay na naming sisimulan ang isang buhay na magkasama.
Ang apartment ni Mateo ay naging aming espasyo na ngayon. Sa una, lahat ay bago at mahirap mula sa pag-aaral ng Tagalog, pag-angkop sa kultura ng pagkain, hanggang sa pagsasaulo ng mga ruta ng subway. Ngunit laging nasa tabi ko si Mateo para tulungan ako. Ang pagsasama namin at pagbabahagi ng araw-araw na buhay ay mas natural kaysa sa inaasahan ko. Gumigising kami sa umaga at sabay na naghahanda ng almusal. Pagpasok ni Mateo sa trabaho, pumapasok naman ako sa isang language school para mag-aral ng Filipino. Sa gabi, sabay kaming nagluluto o nanonood ng mga palabas. Kahit ang maliliit na gawi ay lalong nagpalapit sa amin. May ugali si Mateo na kumanta-kanta sa banyo at ako naman ay kailangang magbasa ng libro bago matulog. Siya ay masinop sa gamit at ako naman ay medyo burara. Ngunit kahit ang mga pagkakaibang iyon ay naging daan upang mas maunawaan namin ang isa't isa. Minsan, nagluto ako ng isang Norwegian dish at kinain ito ni Mateo na parang nasasarapan. Sigurado akong hindi iyon swak sa kanyang panlasa. Ngunit inubos niya ito at sinabing masarap. Nang malaman ko kung gaano siya nagsikap para sa akin, lalong uminit ang aking puso. Sa aming pagsasama, marami rin kaming natuklasang pagkakaiba sa kultura. Ako ay prangka magsalita, isang estilong Norwegian, at kung minsan ay hindi ito komportable para kay Mateo. Siya naman ay kumikilos ng may pakiramdam at pag-aalala, isang estilong Pilipino. At minsan ay nahihirapan akong alamin ang kanyang tunay na iniisip. Gayunpaman, nagsikap kaming unawain ang isa't isa. Nasanay si Mateo sa aking pagiging prangka at sinubukan ko namang igalang ang kanyang hindi direktang paraan ng komunikasyon. Sa prosesong ito, lalo naming minahal ang isa't isa. Mga 2 buwan na akong naninirahan sa Pilipinas. Nang isang gabi, habang naghahapunan, maingat na nagtanong si Mateo. Freya, kailangan na nating paghandaan ang kasal. Sigurado ka bang hindi mo ito pagsisisihan? Tapat kong sinagot ang kanyang tanong. Pangarap kong bumuo ng hinaharap kasama ka. Gusto kong magpakasal at magkaroon ng pamilya. Naging komplikado ang ekspresyon ni Mateo. Bumuntong hininga siya at sinabing, kung ako ang tatanungin, gusto ko na ring gawin iyan agad. Pero may mga hadlang sa pagitan natin. Ang agwat sa edad, ang pagkakaiba sa kultura, at ang inaasahan ng aking mga magulang. Mayroon ding pressure mula sa international marriage. Inaasahan ng kanyang mga magulang ang isang Pilipinang manugang at mayroon ding problema sa komunikasyon. Habang nakikinig sa kanyang mga alalahanin, bigla akong nakaramdam ng determinasyon mula sa sandaling nagkita kami sa Trolltunga, sa nakakailang na karanasan sa sauna, hanggang sa lahat ng sandali sa Pilipinas. Kapag iniisip ko ang daan na aming tinahak, ang mga hadlang na ito ay tila hindi na ganoon kalaki. Mateo, magtatapat ako, sabi ko. Hindi ako marami ang hinihiling. Hindi tulad ng mga lalaki sa Norway. Sapat na sa akin na hindi mo ako basta-bastang titingnan o lolokohin. Napatunayan ko na ang iyong katapatan at mahal kita at mahal ko rin ang Pilipinas. Hindi ko kailangan ng malaking pera, idinagdag ko pa. Sa totoo lang, saan ka pa makakahanap ng babaeng tulad ko? Sa huling sinabi ko, sandaling nagulat si Mateo, ngunit bigla siyang humalakhak ng malakas. Umalingaw-ngaw sa buong silid ang kanyang tawa. Ngunit sa kanyang tawa, mayroong damdamin na higit pa sa isang biro. Nang humupa ang kanyang tawa, seryoso niya akong tiningnan. Kung ibang tao ang makakarinig niyan, sasabihin nilang nababaliw ka na. Pero sa sandaling ito, kailangan kita. Nang gabing iyon, nag-usap kami ng matagal tungkol sa aming hinaharap. Magkakaroon ng mga pagsubok, ngunit kung magkasama kami, malalampasan namin ang lahat. Pinalakas namin ang loob ng isa't isa. At sa huli, ipinangako namin sa isa't isa ang kasal. Nang ibalita ni Mateo sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kasal, hindi gaanong malaki ang kanilang reaksyon gaya ng inaasahan. Sinabi lang nilang gusto pa nila akong mas makilala. Buong puso niyang ipinaliwanag ang aming kuwento mula sa simula. Ako naman ay ginawa ang lahat para matuto ng Filipino
at ipakita ang aking paggalang sa kulturang Pilipino. Unti-unti, nagsimulang bumukas ang puso ng mga magulang ni Mateo, lalo na nang malaman nilang galing ako sa Norwegian Special Forces, labis silang namangha. Isang araw, nang turuan ako ng ina ni Mateo kung paano magluto ng adobo, naramdaman kong tunay na bukas na ang kanyang puso para sa akin. Ipinagbigay alam ko rin sa aking mga magulang. Nag-alala sila noong una, ngunit mas inuna nila ang aking kaligayahan. Nang ipakilala ko si Mateo sa kanila sa pamamagitan ng video call, agad nilang nagustuhan ang kanyang mainit na personalidad. Mabilis na umusad ang paghahanda sa kasal. Nagplano kami ng isang maliit na kasal na pinagsasama ang kultura ng Pilipinas at Norway. Tanging ang aming mga magulang at malalapit na kaibigan ang aming inimbita. Sa araw ng kasal, nagsuot ako ng isang modernong Filipiniana. Kakaiba ang pakiramdam na balutin ng magandang tela, ngunit naramdaman ko ang isang espesyal na kagandahan dito. Si Mateo naman ay nakasuot ng barong Tagalog at may mga luha sa kanyang mga mata. Sa lugar ng seremonya, magkatabing nakawagayway ang mga watawat ng dalawang bansa. Lumipad mula sa Norway ang aking mga magulang at mainit silang tinanggap ng pamilya ni Mateo. Hindi man sila nagkakaintindihan sa salita, nagkakaunawaan ang kanilang mga puso. Isang sandali kung saan ang dalawang magkaibang kultura at dalawang pamilya ay naging isa. Nangako kami ni Mateo sa isa't isa na anumang pagsubok ang dumating, sabay naming haharapin. Igagalang ang kultura ng bawat isa at mamahalin ang isa't isa hanggang sa huli. Sa reception, sabay na inihain ang mga pagkaing Pilipino at Norwegian. Ang adobo at lechon, nakatabi ng Norwegian salmon at kjøttkaker. Meatballs ay isang kakaiba ngunit magandang tanawin. Tinikman ng mga tao ang pagkain ng bawat isa at nag-enjoy sa palitan ng kultura. Inabutan ng aking ama, si Mateo, ng tradisyonal na alak ng Norway, ang aquavit, bilang tanda ng pagtanggap. Matapang itong ininom ni Mateo at nagtawanan ang lahat. Pinainom naman ako ng ama ni Mateo ng alak at bilang pagsunod sa kaugaliang Pilipino, tinanggap ko ito gamit ang dalawang kamay at ininom. Nang gabing iyon, matapos ang lahat ng selebrasyon at kami na lang dalawa ang naiwan, nagtanong si Mateo. Huling tanong. Sigurado ka bang hindi ka nagsisisi? Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay at sumagot. Hindi. Sa katunayan, mas naging sigurado pa ako. Saan ka naging sigurado? Nagtataka niyang tanong. Nag-isip ako sandali bago sumagot. Natuklasan kong ang pag-ibig ay hindi pala isang engrandeng bagay. Ito ay tungkol lang sa isang taong tumitingin sa kung sino ka talaga at handang protektahan ka hanggang sa huli. At ikaw iyon. Isang mainit na ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo at niyakap niya ako. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa aming hinaharap. Ang pag-angkop sa buhay sa Pilipinas, ang hadlang sa wika, ang mga pagkakaiba sa kultura, marami pa ring mga pagsubok ang naghihintay. Ngunit isa lang ang sigurado. Ang aming ugnayan na nagsimula sa Trolltunga ay isa ng matibay na buklod na nag-uugnay sa dalawang mundo. Kinabukasan matapos ang kasal, lumipad kami papuntang Palawan para sa aming honeymoon. Sa magandang islang iyon ng Pilipinas, ipinagdiwang namin ang aming bagong simula. Habang naglalakad kami sa dalampasigan, sinabi ni Mateo, paano naging posible ito? Isang di sinasadyang pagkikita sa isang bundok sa Norway ay humantong sa ganito. Natatawa akong sumagot. Hindi ito di sinasadya. Mukhang ito ay tadhana at ganoon. Isang bagong kabanata ang nagbukas sa aming kwento. Ang pagkikita na nagsimula sa mapanganib na landas ng Trolltunga ay humantong na ngayon sa isang mas malaking simula na tinatawag na buhay. Galing man kami sa dalawang magkaibang mundo, ngayon ay sabay na naming binubuo ang isang mundo. At ang mundong iyon ay maaaring maging saan man, basta't kami ay magkasama. Mula ngayon, sana ay suportahan ninyo ang bagong Pilipina mula sa Norway.